Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung ini-screen ko ngayon na stock at saka yung mga previous natin na ibang stock na medyo nag-sideways lang. Pag-uusapan pa rin natin yung guys kung ano ba yung mga possible na gawin natin, no? So just in case kung nakapasok kayo doon nung diniscuss ko na Sunday at pumasok kayo kahapon. So reviewin pa rin natin guys yung mga stock na ini-screen natin na mga possible na umakyat ngayong linggo na to. So, guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to click positional traders lang lalo kapag newbie ka sa stock market. Check mo to guys na playlist ko. So, sa playlist na to guys, meron akong discuss dito sa na buy signal lessons, uptrend, sideways, downtrend, paano ka mag-entry, paano ka mag-exit, at paano ka mag-position sizing at saka mag-position. So, cut loss level, dinidiscuss ko din dyan guys. Nasa baba ng description below, check nyo na lang guys, pati rin tong 10% gain monthly roll at saka yung my earnings or loss in stock market. So, check nyo yan guys, nasa description below para makita nyo paano ko in-execute yung mga trades ko. So, ayan guys, no? Dito guys, huwag nyo rin kakalimutan guys na i-like ang ating Facebook page. Ayan. Ayan. So, pwede kayo mag-comment dyan o mag-message regarding sa mga stock or pwede kayo magpa-insight. So, pwede nyo ako i-contact dyan. Nandyan sa baba yung description guys. Lalo-lalo yung messenger ko na personal at saka yung Facebook account ko. Mas maganda, mas mabilis nyo ako ma-reach doon sa personal account ko sa messenger at saka sa Facebook. So, dito kasi medyo kapag nasa bahay na ako, medyo matagal ako mag-reply. Kasi bihira ko lang makita din talaga na may ano dito. Sa phone ko lang pala, mahira ko lang makita sa phone ko na may nagme-message. Kapag nag-open ako ng PC, ayun, doon ko lang nakikita. So ayan guys, so pwede kayong mag-comment dito guys or mag-post dito sa ating Facebook group sa Call Financial Traders and Investors guys. So message lang kayo dyan or mag-post lang kayo dyan guys, no? So simulan natin dito yung guys yung mga possible na umakyat ngayong week na to. So ayan guys. So ito yung na-obserbahan pa rin natin. So tapos na tayo sa mga review natin. Dito na tayo kay ALLHC. Ayan guys, no? So simulan natin dito. Yan. So baka mamaya magtumaas to. So sana ano, alisin mo natin to para bumilis-bilis ng konti. Ayan. Ayan. So, habay lang muna tayo. Ayan, ALLHC. So, ito guys, position na to. So, pwede na kayo mag-position dito kasi ang tinitingnan ko dito guys, yung itong RSI nito guys, napakababa pa. So, nasa 60 pa lang to. So, pwede pang pasukin to. MACD nito, ayan, wala pang sign of reversal pero may momentum yan. Ngayon, net foreign may pumasok. So, hangga't malapit sa 2.7, buy signal na kayo. Kasi ang target price natin itong 3.38. Ayan guys, no? So, possible na mga up natin. Position tayo dito. Ayan. So, ayan ang mga target. Ayan. So, 20% up yan guys. Ngayon, just in case itong resistant na to, dyan lang siya mauntog ulit. So, hindi rin masama, mga 3.69%, no? Ayan guys, no? So, buy signal tayo dito. In long term, mas maganda tingnan yung yung moving average 50 at saka 200 crossover. Ganon din yung 100 at saka 200 crossover din. So, maganda ba yung volume ni ALHSC? Next natin si Ani. Ayan. So, buy signal tayo kay Ani rin. Ayan. Huwag nyo kalimutan guys, lagay yung thumbs up natin guys. Maraming salamat. Yun na lang din ang balik nyo sa akin. So, MACD nito, bullish na bullish ang MACD nito guys. Ayan. So, uptrends, may momentum. So, sa ani guys, ang mas maganda, mas makabili kayo mas malapit sa 7.65, mas maganda. So, ang target kasi natin dito, ito yung before pandemic. Ayan, no? So, ayan ang mga tinitingnan natin. Bukod dito sa resistance, tingnan natin resistance muna nito. Yan, level na to. So, 8.30 ang closing. Ayan. So, ayan. 5 points, ano yan? 5.74 sa resistance. Ngayon, kung kaya natin i-hold ng matagal, ayan guys, no? Ang return sa atin is 45.77%. So, hold lang natin just hanggat kaya. So,
Next natin, next natin, si BDO. Ayan. BDO tayo guys. So, kay BDO guys, buy signal pa rin tayo dito kay BDO. Ayan. So, medyo bagal yung ano ko ah. So, 52 RSI, bullish na bullish pa rin, may momentum. So, ganun din ang MACD natin. So, dito, buy lang malapit sa sa 86.74. Hangga't malapit dito mas maganda kasi nabasag niyo yung resistant, bumalik ulit siya sa loob. So, ina-expect natin mag-dip siya ng 86.74 because just in case nandiyan, wag lang mabasag tong 86.74, safe tayo diyan. Ngayon kung gusto mo medyo safe ka, hintayin mo muna mag-bounce. So, ang tinitingnan ko kasi dito, kaya niya na saluhin dito sa level ng moving average 50 sa 90.03. So, ayan level na yun. Hanggat nandiyan sa box na to, so tinitingnan naman natin yan, ito ang target natin guys. Just in case makabili tayo around 90. So, mga target naman natin guys ito, yan 25% din return yan. After nyan, kapag na-hold mo pa, hanggat kinaya mo pa mag-hold, simula dyan, additional ulit dito sa bago siya magkaroon ng pandemic, ayan yung level na yan. Saba yan. Yan. So, 33% pa ulit yan guys, no? So, more than 50% ang return. Ayan. Video, buy signal pa rin. So, next natin, si BSC. Ayan. Buy signal tayo dito kay Basic Energy Corporation. So, ang RSI nito 57, MACD nito may momentum pero wala sign of reversal. So, dito position lang dito guys, no. So, nakikita ko nagko-consolidation siya lang dito. Ngayon, buy signal mo lang dito, itong level na to. Kapag medyo mahigpit ka sa cut loss, kapag nag-close below 0.2138, ayan, sell signal mo na. Ano ang opening nito? 0.2140. Kapag nag-close below 0.2140 at hindi mo na kaya i-hold, sell mo na. So, ayan yung level na yan, guys. So, buy signal tayo dito kay BSC. So, isa sa ganyan level. Kasi ang target natin dyan, guys, muna, just in case nakabili ka dito, itong resistant lang muna. 11.68% yan, guys, no? So, ang return sa'yo, napakaliit. So, kapag nakabili ka dyan, sell mo lang dito sa level na to. So, 3.02%. So, ayan. Buy signal tayo kay BSC. So, monitor lang natin yan. Next natin si Cebu. Ayan. So, ito, tinitingnan natin to si Cebu, mga 6 months, 1 year. Ayan. So, MACD nito, bullish. Ayan. Ang RSI nito, may momentum to sa RSI nito eh. Check natin. So, RSI nito, kita mo naman, 61. Tapos, kung makikita mo yung pattern ng RSI niya, ayan, no? Ganon din dun sa kabila. Ayan. Ayan, no? So, ganun din yung tinitingnan natin kay Cebu. So, position lang to, guys. Any price. Malapit dito, kung sakaling mag-dip pa, mas malapit sa 40, makakuha ka, kunin mo lang. Kaso nga lang, medyo hold mo lang siya mga 6 months, 1 year to. Kasi ang target natin dito, guys, kay Cebu, just in case kumuha ka ngayon, 6 months from now o 1 year from now, ayan ang return, 77.20%. Kasi nga, ito, maganda rin naman magbigay ng ng dividendo si SEB. So, check nyo lang guys, no? Check natin yung kung yung dividend nito binibigay. So, dito natin mag-open natin ang dividendo nito Wala, hindi maghiwalay. So, check nyo lang yung dividend nito guys kay Cebu Pacific. So, isa sa mga blue chip natin din to. Next natin, bumagal. Hindi mababagal para matapos agad tayo. So, CNPF. Ayan, CNPF guys, no? Check natin si CNPF. CNPF guys, ang gusto ko dito, bakit isa sa sinama ko na to guys, no? So, check natin yung MACD muna. So, sign of reversal. So, ang RSI nito nasa level ng 51. So, bakit ko sinama to guys, si CNPF? Kasi nga, kita mo guys So, nagkaroon tayo ng pandemic. Ayan.
So, January pa lang, tapos bumulusok siya ng March, ang bilis siya makarecover. Ayan, no? Ang bilis siya makarecover. So, kung nakakuha ka nito nung March to, panalong-panalo ka. Ayan, no? So, 79% agad yung return mo. So, ito, buy signal mo to near 17.17. So, tinitingnan na unang, possible, 3.4. Unang TP po. Next, tinitingnan natin na pwede tayo mag-TP, 5.82. Ngayon, kapag nabasag yan, so hold lang natin. So, ayan, hold lang kung kaya naman, kung kaya mo mag-hold. Pero kung ang diskarte mo lang naman is mga 2 weeks, 1 week lang naman, di-sell mo na. So, it's up to you guys, no? So, manage nyo lang yung risk nyo. Then, next natin, CPG. Ayan. CPG tayo next natin. Si Century Pacific Food. Ayan, check nyo lang yung mga fundamental nito, guys. So, may news to. Ayan. So, ang ganda ng earnings nito, actually. So, bullish na bullish yung MACD niya. RSI, check natin. So, ayan. So, nag-pull back, nag-58. So, maganda. So, kung titingnan natin ang chart nito, may net profit na pumasok na 347. So, ang ganda ng earnings niya, 562.86 million. So, positive pa siya. Compare last year, up pa siya ng 66.18%. So, buy signal tayo dito, guys, no? So, in any price, kung makakuha ka mas malapit sa 0.35, mas maganda. Kasi nga, yung moving average natin 50-100, nasa ilalim na yung pang long term natin. So, ito, ang nagiging resistant lang natin dito, yung moving average 200. So, just in case mabasag yung moving average na 200 sa 0.3882, ayan. So, maganda na i-hold to. So, buy and hold lang tayo dito kay CPG. So, possible up, unang target, yung pang 1 week, pang 2 weeks, just in case, ayan, 7.86% ang return. Then, ang next natin, ayan. So, 24%. Ngayon, kung titingnan natin kung kailan tayo nagka-pandemic, guys, malaki-laki ang balik nito. Ito, January, ayan. Yan ang mga balik niyan, guys. No? So, medyo maganda-ganda ang balik niyan. So, mga 43%. So, buy lang near 35.48, mas malapit, mas maganda. Ngayon, kapag nabasag yan na 35.3548, sell tayo. Next natin, si EI. Ayan, si EEI. Bakit net ko? So, EI tayo, guys. So, EI, nawala, guys, no? Pasensya na. Nagbagal yung net natin, eh. EI tayo. Ayan, guys. So, medyo pagpasensya nyo na, medyo bumagal tayo, no? So, yung net natin bumagal. Next natin, EEI. Ayan, EEI. So, EEI, guys, RSI nito, ayan, 53. So, MACD nito,
Check natin. So, wala pang sign of reversal pero may momentum. So, position lang to kay EI guys. No? So, makabili ka malapit sa 7.2, mas maganda. So, crossover ng 200 at saka 50, ayan. So, yun ang mga pang long term natin na ginagamit na indicator. So, just in case nakakuha ka dito, ang unang target mo 7.78, next target ang return, ayan. So 21%. So buy signal tayo kay EEI, lalo kapag nag-break to. Ayan ang kailangan natin mga ihintay kay EEI. So next natin, tapos kay EEI, LR. Ito halos na-discuss na natin nung nakaraan guys na LR. Ayan. So LR ang RSI nito, ayan. So ang RSI nito nasa 66. So MACD nito, check natin. So bullish pa rin, ano? Bullish pa rin 'yan. So magko-cost na, ayun, nag-kiss pa lang. So wala pang crossover. So net foreign may pumasok na 21,000. So ang tinitingnan natin dito guys, in any price guys, no, kung mas malapit sa 1.4 ang bili mo, mas maganda. Ayan. So tinitingnan natin 'yan. Mabasag tong breakout dito, magkakaroon siya ng breakout dito, yun ang maganda. Or ayaw mo naman pumasok dito, hintayin mo yung breakout. Pero mas maganda kung may mga position ka na kahit unting average, unting position lang. Para just in case nag-breakout, may maganda ka ng pwesto. So ayan guys, no. So from current price 46.9, ayan. So yan ang tinitingnan natin kay LR. So 6 months, at least 6 months tong pwede natin i-hold. Next natin, LTG. Ayan, check natin si LTG. So, LTG, MACD, so lagging naman to eh. So, mabagal yan. So, RSI, so ang RSI nito nasa 66 pero may mga history tayo ng mga 83 tsaka 91. So, ito, kay kay LTG guys, ang kaabang-abang dito, buy signal mo lang, mas malapit dito sa 12 pesos, mas maganda. Pag nagdidip sa 12 pesos kasi tinetest niya 12 pesos eh. Yan ang maganda kapag nakuha mo siya ng ganyan. Ngayon, ang una mong target, kapag hindi mabasag itong 13.12, sell mo na. Kasi babalik na naman yan dito sa baba. Kuha ka dito sa baba, just in case, kapag nakuha mo sa baba, dito malapit sa 11.51, ayan. So, yan ang range ng laro mo kay LTG. Ngayon, kapag nabasag yung 13.07, ayan. Ito ang next target price natin, 19% yan guys. So, buy signal lang kay LTG. Ngayon, ang cut loss mo kapag nabasag tong 11.51, sell mo na. Next natin, MWC. Ayan. So, ito, na-discuss natin to na nakaraan. So, halos review lang din to. Pero gumalaw din to eh, si MWC. So, long term natin tinitingnan to. MACD, bullish. Ayan. Tapos, RSI nito, around 66. Tingnan natin earnings. So, positive 742 M. So, compare last year, negative siya ng 57.61%. So, buy signal near 14.81. So, o 14.8. So, ang target natin dyan, itong level na to. Itong 19.25 or 19.18. Taas natin po to. Ayan. So, 19.18, 26.34. Yan ang target price natin during March na to. December, sorry. January. So, bago magkaroon ng pandemic, no? So, ayan guys, no? So, yan ang mga buy and hold natin na pwede natin abangan. Kung nagtatrabaho ka at wala kang time, ayan, yung mga hawakan mo at MWC Blue Chip. So, next natin si Nickel. So, baka may nag-aabang kay Nickel. So, nag-retest siya kahapon. Ayan.
So nickel, ang SI nito guys, ayan. So bumaluktot 75.79 ang RSI. So MACD nito bullish na bullish, ayan. Ngayon kung gusto mo naman, medyo ipahintay mo lang mag-pullback. Mamaya discuss natin. So net foreign nito guys, may pumasok pa rin ano. So hindi nawawalan ng net foreign to. Ang earnings 2.35 billion. So positive siya ng 47.26%. So ang ganda ng kita ng mga mining talaga sa ano sa ngayon sa Pilipinas no. Ngayon guys, kung makakabili ka malapit sa 4.11, mas maganda, or kapag nagdi-dip ng ganito, yung 4.24, makakuha ka ng ganyan, mas maganda. Ngayon, kapag nabasag yung 4.11, ito sa breakout ang abangan mo yung 4 pesos. Yan ang abang mo kapag nabasag yung 4.11. Kasi nga ito, si Nickel, nadidiscuss nga natin to, head and shoulder, ang ano mo nito, ang target price nito, yung 5 pesos guys, no? So, from current price, ayan. So, strong yung ano, strong yung 4.9 na yan. So, 12% yan sa 4.9. Tapos, dito sa 5 pesos, ilang percent yan? So, mga around, current price 4.38, 39 tayo. Sa 491, so 11% yan. So, dito sa 5 pesos, so 14.33%. Sayang yan guys, no? So, yan lang ang tinitingnan natin kay Nickel kasi possible kopyahin nitong part na tong right side, itong left side na to. So, head and shoulder yan guys, no? So, buy signal tayo dyan. Kung sakali makakuha malapit sa 4.11 o 4 pesos, mas maganda. Next natin, CP Gold. Ayan, CP Gold. So, CP Gold. Gold natin, MACD, sign of reversal ng MACD natin. So, ayan. Ngayon, RSI natin, ayan, nasa 53 pa lang. So, maganda yung RSI natin. So, ang ganda ng break ng RSI, oh. So, ayan yung level na yan, oh. Ayan, oh. Ganda ng break na yan, oh. Level na yan, oh. So, itong candle na to. Ganda. So, kitang-kita naman natin, no? At saka yung net profit may pumasok. Buy signal. So, dapat nakabili ka na dito yung malapit dito sa 42 pesos. Ngayon, ang next resistant, guys, itong 44. Pero sa tingin ko naman kaya naman itong basagan na 44 kasi may volume naman kahit papaano. Ngayon, ang next target mo dito, kung may hawak ka dito, hold mo lang. Ito muna ang titingnan natin yung 47 na 47.23 o yung na resistant 47.23, may up ka pa na possible na 7.75%. Ngayon kung nakabili ka dito sa bottom, dito sabihin natin yung malapit sa bottom na yan o 42, meron kang possible na up na 14.10. So hold mo lang. So depende pa rin tayo sa RSI dito guys kapag nandito na sa level sa 47.23, tapos reviewin na lang natin. So buy and hold lang naman din to si P Gold. So isa to sa mga blue chip guys na bagong blue chip, no? Last year lang ata ito o ngayong year lang to naging blue chip. So check nyo lang ang fundamental niya, no, ni P Gold. So buy signal pa rin to si si P Gold. So nagsisimula pa lang naman yung momentum niya. So tatlong candle yan. So 3 white shoulder yan guys, no. SMC. So ayan. SMC. So SMC natin guys. So ito ang tinitingnan ko dito kay SMC, kahit overbought to guys, yung project niya dun sa Bulacan. Ayan, no? So tsaka ito pang bago ba to, yung SMC unveils new toll road railway proposal. Ayan. So may project din to si airport sa Bulacan, si SMC, si San Miguel. So ang nakalink dito kay San Miguel Corporation guys, si Eagle Cement. So just in case kapag bumili kayo ng cement ay ng SMC, check nyo din yung Eagle Cement. So nakalink to, no? So lahat ng mga project ni San Miguel Corporation, si Eagle Cement ang nagsusupply. So buy signal pa rin to.
Kasi tinitingnan natin dito nung March. Tapos bago magkaroon ng bago mag-January, ayan normal na normal pa tayo niyan. So mas maganda kasi i-buy and hold kasi to si SMC. Gawa nung kung dito sa March baka balik siya, ayan, 16%. So dito naman ulit dito sa part na to. So 48% ang return sa'yo nung around January to. Ngayon kapag yung March before pandemic, ayan, ang return sa'yo. So 15.92%. So kung kaya mo i-hold, hold mo lang kasi ang maganda dito, may volume na malaki. Yung moving average 200, 100 at saka 50 nasa ilalim na. So kapag nasa ilalim yan, sign na ng mga pang long term na yan guys, no? So may future ka dyan kapag mga ganyan. Wag lang ma-break lang, wag lang mapunta yung ah mga moving average sa ibabaw. Dapat lagi nasa ilalim ng candle. Last tayo, BLL. Ayan. So, bullish to si BLL. MAC din to bullish. RSI nito guys. Ayan, check natin yung RSI. RSI nito, ayan, nasa level na siya ng malapit siya sa overbought. Pero ano to, buy and hold lang to si BLL guys, no? So, ito lang mga sekreto dito kay BLL. Hold mo lang siya hanggat kaya mo. So, titingnan natin yung potential na upside kay BLL. Ayan. So, buy signal niya 3.7. Sa unang resistance na possible mong kitain, 14.61%. Next, before magkaroon ng pandemic, ayan, 64.81% ang return sa'yo. So, yan ang tinitingnan natin guys, no? So, hanggat kaya mo, yan ang panghawakan. So, kay BLL. Ayan guys, no? So, next natin, so, kung meron pa, check natin kung ito na ba yung huli natin. So, parang ito na yung huli. Ito na huli guys sa tingin ko. Kasi nasa V na tayo eh. Ayan. So, I hope guys may na-share akong idea sa inyo guys. Huwag niyong kalimutan, thumbs up natin at maraming salamat at good luck sa trades.